Hello guys and welcome back po to our page Philippines. And sa video na to po, gawin natin ang weekly horoscope for May 13 to 19 sa mga kaibigan po natin na merong Sun, Moon, and Rising sign na Taurus. So, kung bago kayo sa channel, please click the subscribe button, bell notification, and give this video a like. At kung maaari din po, pakishare na rin po siya sa inyong mga social media accounts, including sa mga group chats nyo po or GC. And tandaan po natin yung mga readings are for guidance purposes, so use your free will wisely. Kung gusto niyo pong malaman kung ano ang inyong personal sun, moon at rising sign at benefits nito para sa inyo po, sa dulo po ng video, meron po tayong link para dito. And also, sa mga nais po ng private reading at spellworks po, message nyo po ako diretso sa ating Facebook page. Yung link is nasa baba sa description ng ating video. At kung gusto niyo pong suportahan ang ating channel with your donation, pwede po siya via GCash or Maya, numbers on the bottom of your screen, or via the join button or yung gift button, ayun, thanks button po. Taurus, how are you? Lang, kapal ng fog. So, meron tayo itong Ace of Pentacles and Chopwood. Well, a lot of you in the House of Taurus, in general to hindi naman as in lahat kayo, karamihan. There is an internal struggle when it comes to the finances. Now, ito kasi, pwedeng sabihin niyo, hindi naman nagkukulang yung pera namin, ganyan, okay naman. May panggastos naman ako araw-araw. Yes. However, ito yung question dito. Paano yung family mo? Kasi dito with the ease, this is about beginnings eh. Pero naka-reverse siya, so it's about endings siya. So we're looking at some lost or kawalan in terms of either finances, sa mga physical na gamit or bagay. So andoon na medyo nakapaghina ng loob na yung ine-expect mo is hindi yun ang nangyayari. Hindi ko na-share ko na sa'yo to, Taurus, pero yung isang movie na napanood ko, kay Vin Diesel yun. Basta yung ano yun eh, yung kalaban nila babae, tapos yung program na Eye of God. Ano ba yung title kung ano. Sabi nung babae, siya yung antagonist, kontrabida. Sabi niya doon, Tagalog na natin ha, dalawang bagay lang ang pwede mo makontrol sa mundong ito. Unang-una is yung iniisip mo. Pangalawa, yung reaction mo. The rest, hindi mo na pwedeng or hindi mo kayang kontrolin. Pwede ka mag-influence, pero hindi mo ma-expect na yung gusto mong resulta ay eksaktong yon ang ibibigay sa'yo. So, yun din yung gustong sabihin ng universe dito sa cards mo. You need to also make sure to adjust your expectations. Kasi, andoon na nagkakaroon ka ng disappointment. So, what I'm seeing here, once you have disappointments, medyo, of course, affected talaga ang emotions mo. Sino bang hindi, di ba? Pero ano ba kasi nagko-cross sa'yo? Ten of Pentacles, round and round. Okay. So, one thing that you need right now, sinasabi ng cards dito with the Ten of Pentacles is what we call as a financial education. Kumbaga, you need to understand and relearn what is financial education. Ano yung mga bagay na kailangan mong pag-aralan tungkol sa'yo. Ano yung mga bagay na kailangan mong maintindihan? Ano yung mga bagay na kailangan mong intindihin tungkol sa'yo? In this case, tungkol sa finances mo. Kasi uulit at uulit eh. Nakita mo na yung pattern eh. Umo-okay na before ang finances mo, biglang nagda-down. Kasi may pattern, sabi ng round and round. What is that pattern? And that is yung problema na yung issue na hindi natin na bibigyan ng tamang atensyon papaano natin pangangalagaan ang pera. Alam mo yung linyahan na minsan lang naman, ngayon lang naman, medyo kailangan tanggalin natin yon. Kung hindi natin matanggal, the card is saying na you need to have boundaries. O sabihin natin ako, kasi na-advise sa akin yung tito ko before, kailangan mo din bigyan ng reward mo from time to time for a job well done.
So, ang ginagawa ko, simpleng mga rewards lang. Kunyari, o sige, pag natapos ko to, tong week na to, nakakompleto ko to, na-accomplish ko to, then, bibili ako ng siguro kahit isang maliit na milk tea. That is my reward. Hindi ko kailangan maging magarbo. Hindi mo kailangan as in magastos in terms of your self-reward. Hindi mo kailangan maging magarbo. Kumbaga, yung sinabi din sa isang financial conference na napuntahan ko, sabi niya do'n, kailangan din you need to make sure that you are spending within your means. Gumagastos ka sa loob ng iyong kayang gawin. Kasi kung hindi, do'n na papasok ang utang, do'n na papasok ang frustration, disappointments, do'n na papasok yung sana wag naman nagkakainggit 'to sa iba. Although, alam mo 'yun kasi Taurus kasi house of money, eh. Technically dapat kaya yung mga magaling gumawa ng pera sa mga zodiac signs. However, andun din kasi na you need to also make sure that you fix what needs to be fixed first. Yung mga tinatawag natin distraction, mga bagay na humihila sa atin from the past, kailangan natin i-settle yon ng maayos. We don't, yung iba kasi ginagawa para ma-settle, tinatabunan na lang, kinakalimutan, or iba, parang tinatry nilang sirain. But that's not how the universe wants you to work. Andoon na gusto ng universe is ayusin mo kung kailang i-settle ka, sabihin natin may utang, kailangan i-settle yung utang, then do it. Kasi isang bagay na bakit may mga tao na hindi ma-consider na mayaman kasi mas malaki pa yung utang nila kaysa sa savings nila. So you need to make sure to cancel yung mga debts mo din. Kasi doon magsisimula yun eh, cancellation of debts mo. Basta i-cancel yung utang na loob. Ayun. Ano ba yung nakalagay sa ano mo, sa crown, yung desire card mo? So we have here the Knight of Swords tsaka Loyal Heart. Dude, wag natin munang isipin masyado yung mga relasyon, Taurus. Wag mo nating isipin masyado yung parang, mga labing-labing o yung mga gano'ng bagay. Yes, it's part ng ating life, relationships. Those are, things na kailangan nating tinitignan din or inaalagaan. Pero wag mo dun i-focus. No, love life, hindi siya love life, but also in terms of friends. Kasi they can only go as much ang friends. Depende na lang kung talagang ang treatment nyo is talagang magkapatid. But there will always be a certain limitation between that. Na hindi kasi sa lahat ng oras, friends are always there. So, or yung lovers are always there. It's good na medyo balikan natin ang ating family in this matter. Kasi ever since naman sila yung loyal eh. Well, family again, hindi ito yung sa mga kadugo lang ha. Pwedeng ito yung family, the people that we have chosen to be our part of our family. So yun yung pinapaalala sa'yo ng card of the loyal heart. Kasi andito na masyado mo pinoprotektahan eh. Parang mas gusto mo na, okay, this person is special o this group of people are special. So, sobrang kailangan protektahan mo. Pero, yun dapat pinoprotektahan mo. Napapabayaan mo. Kailangan mo magkaroon na ma-rearrange mo, ma-refocus mo yung sarili mo doon sa mga bagay, sa mga tao na masasabi natin na talaga namang sila ang treasures mo. Na sila yung dapat pinapahalagahan mo. Na bago pa, alam mo yun yung, kasi hodang anong ginawa mo sa past, kasi hodang kung sino ka, they still love you and they still accepted you. Foundation mo. So we have here the Four of Wands and New Life. 'Di ba? Alam mo yung tipong a lot of you sa House of Taurus, yung may mga Sun, Moon at Rising. Ay, technically kailangan talaga kayo ng pamilya mo. Kailangan kayo ng family niyo ngayon. Kailangan na medyo kumbaga ang pag-ambag naman kasing pagtulong, hindi naman 'to lagi tungkol sa pera lang. Kasi hindi naman sa lahat ng pagkakataon meron tayong maiaambag in terms of finances. Okay? So these cards or the cards are saying,
yung mismong connection, yung mismong presensya mo, yung mismong ikaw, nandoon, that is more than enough. Kasi alam mo yung napapalakas mo yung loob ng mga tao na gumagawa ng paraan. Now, if you are capable naman na gumawa ng paraan para makatulong, maibsan mo yung financial struggle, gawin mo. Kasi once the universe sees, once nakita ng sansinukob na gusto mong gumawa ng paraan at mabuti naman tong ginugusto mo, by law of attraction, expect mo gagawa ng ang universe ng paraan na ma-achieve mo 'yun. Gagawa ang universe ng ways, ng opportunities para maka-create ka ng finances. Again, paalala lang, Taurus, you are the house of money and resources. Dapat sa mga zodiac sign, ikaw ay pinakamabilis na galawan na makagawa ng pera sa amin. Sabi nga nung isang station ID dati, family is forever. Totoo. Kasi hindi mawawala yun eh. Kapatid mo siya, kahit anong pabalik-balik rin natin ng mundo, kahit na magsalita ng mga baraha, hindi kapatid mo pa rin siya. Diba? Ano nga ba yung sinasabi ng influence ng past mo? So we have here is the 9 of Wands and soulmate. So, hindi naman to sa lahat, pero what I'm seeing here kasi, Taurus, na may iba sa inyo na galing kayo sa isang connection. So, that's why I'm using connection kasi hindi ko alam kung romantic ba to or what not. But what I'm seeing here kasi, you came out from a connection na sabihin natin, you feel incomplete because of that. O parang feeling mo hindi ka nabigyan ng tamang acknowledgement during that time. Well, ando na you tried, andun yung part na yes, you allowed yourself to be connected with the person or sa grupo ng taon to. Pero ando na, yun yung pakiramdam mo eh, na parang kahit anong gawin mo at that time, parang hindi ka nagma-match up sa ginagawa nila or sa ambag nila. Well, paalala naman sa'yo ng cards dito is that bakit mo kailangang i-compare sarili mo sa capacity nila when meron ka namang sariling capacity, na meron kang sariling kakayanan, na meron kang sariling skill set sa tinatawag na sabi natin kung yung iba kung sila magaling sila mag-basketball, ikaw magaling mag-volleyball, hindi mo pwede compare 'yun. Yung meron yung kasabihan, kung sasabihin kaya doon nag-cause ng frustration din at saka lamat yung relationship, eh. Kasi andun yung punto na ano, na sinasabi din ng cards na yung isang kasabihan yun, eh, 'pag sinabi mo sa isda na mahina siya kasi hindi niya kayang umakyat ng puno, tatanda yung isda or mabubuhay yung isda, iniisip niya na gano'n nga talaga siya. Which is hindi naman, kasi nga bilang isang, isda, ang forte niya is lumangoy, 'di ba? Ang kakayanan niya is sumisid, ganyan, huminga sa ng tubig na hindi naman kayang gawin ng isang aso. So, hindi mo puwedeng sabihin sa aso na mahina siya kasi hindi niya kaya lumangoy ng malalim or mabuhay sa ng tubig. Kumbaga mabuhay ka or work with your strengths and accept mo yun, and then kung kakayanin, then acquire ka ng mga bagong skill sets, 'di ba? Ano bang possible future na ikaw? So we have here the 10 of cups and a leg up. Ayun, manghihingi ka talaga. Alam mo, what I'm seeing here, babalik ka rin sa basics. So, basics is our family. So, andoon na tagang kailangan mong mag-reconnect sa kanila kasi you will, kumbaga, sila yung connection mo, sila yung kailangan mo. Sila yung dapat na nandiyan sa tabi mo. A leg up, this is about help. And with the 10 of cups, end of the cycle to. Tapos may with the with the cup. So medyo magkakaroon tayo ng mga relationship na ika-cut natin. Yung ba sa inyo possible is mag-cut kayo ng mga romantic relationships. Why? Kasi ando na yung point na hindi nyo alam kung nagso-serve pa ba yung relationship na yon sa inyo
o andoon yung punto na parang panggulo na lang 'to sa buhay niyo? Kumbaga parang yung iba yung parang masabi lang may jowa, nagjo-jowa. So, andoon yung punto na nag-iisip ka din, are you still did you made the right decision? So, medyo mag-iisip-isip ka dito, in the next few, in the coming days or coming weeks na, "Okey pero may hinahanap kang consistency, eh, na hindi mo mahanap." So, ikaw pag-isipan mo kasi remember when you make a decision, kailangan panindigan natin yung desisyon. Kasi kung natin papanindigan ang desisyon natin, ang iisipin ng mga tao, wala tayong isang salita. Which is iniiwasan din natin kasi may pinapangalagaan tayong mga pangalan. 'Di ba? Ano ba nasasabi sa physical environment mo? So we have here is the Knight of Pentacles and building blocks. Mahirap talaga mag-build ng sarili. Unahan na kita, ha? Kasi isa sa mga bagay na hinahanap ng mga tao is the consistency. That is yung resulta, yung mga fast thinkers, mga fast learners. And of course, andoon, isa sa mga building blocks na nakikita ko dito na hinahanap sa'yo is yung ability mo na mag-connect sa mga tao. Now, with the Knight of Pentacles, kasi Knight is about movement eh. Pentacles is about the physical. So, anything na pwedeng gamitan ng 5 senses. It's asking you to go back to studying. Ngayon, pag-aaral. Hindi naman to school agad ha. Pwedeng pag-aralan mo yung mga basics, sabihin natin magbasa-basa ng libro, manood ka ng mga educational videos na pwedeng magtumulong para madagdagan yung kaalaman mo on a certain topic o sa topic na pinipili mo mahasa ka o makinig ka, makipagtalastasan ka sa mga tao na alam nila yung sinasabi at ginagawa. Yung sinabi nga ni King Solomon sa Proverbs chapter 27 verse 17, as iron sharpens iron, so a man will sharpen another. So kailangan ng iba, alam mo yun, pag nagkaroon ng ng balikan ng usap, doon nagkakaroon ng sharing of knowledge. Pero pinapala ng card sa'yo, ng Pentacles, don't let your emotions or your yung mind mo ang manguna. Kasi pag emotions andun na yung pride pwedeng tamaan. Na, "Bay, alam ko 'to, eh, tapos siya hindi naman niya ganito lang siya, bago lang siya sa ganitong larangan." Remember, sometimes kung sino yung bago, sila yung may dalang fresh ideas, sila yung nagdadala ng bagong hangin. So, learn to listen. Have an open mind, an open heart, eh, magugulat ka minsan kung sino yung mas bata, sino yung mga bago, sila yung may dalang mga bagong, kaalaman na makakatulong na 'pag pinagsama yung lumang kaalaman tsaka bagong kaalaman, nakakabuo ng mas matatag na kaalaman. Mga basics lang yun naman yun. Ano nga ba sinasabi naman ng emotion environment mo? So, we have here the Hermit and Regeneration. O yan. Hermit is connected to the zodiac sign Virgo. And this is about secrets. Regeneration, ayan. Ayan, ito na nga. Oh. Connected siya dito. So, ano ba yung mga, for the overthink with, kung special someone to nag-start na kayo mag-think or mag-analyze sa yung sinasabi versus sa ginagawa. Kasi may mga nakikita kayo na hindi nagko-connect, parang hindi nagma-match up sa mga bagay-bagay. So, andoon na na in a way, nag-overthink ka and it's starting to, instead of regeneration, nagsisimula siya ng disintegration. Kasi pag nawala ang tiwala, medyo mahirap na eh. Nagkakaroon tayo, yun yung magkakaroon ka ng issue pag sa tiwala, nawala ang tiwala eh. And hindi kita masisisi kapag if you're going to make a decision na lumayo. Again, hindi lang to sa romantic, pwedeng close friend mo to. Pwedeng kakilala mo or someone na malapit sa'yo. So, before making any rush decision, yung mga desisyon na bugso ng damdamin, aralin mo muna
wag yung tipong puro kutob lang tayo. Mahirap umakto sa kutob. Ang kutob nandiyan siya para magbigay gabay sa atin, pero hindi ito dapat maging basihan lang natin ng ating mga desisyon. Minsan hinahayaan ng sansinukob yun na doon tayo magbase, pero madalas ang binibigay itong kutob sa atin para maghanap na magbigay sa ng warning para gamitin natin yun para intindihin baka mamaya may pinanghuhugutan nga. May dahilan bakit meron kang kutob na gano'n. So, ayan. Natin hopes and fears mo. So, Ace of Swords tsaka Unfinished Symphony. Well, some of you, talagang gustong bumalik sa pag-aaral. Talagang i-pursue nyo to na i-build yung sarili nyo in terms of education. That is good. Kasi ako sa paniniwala ko, hanggat nabubuhay tayo, learning never stops. Oh yes, nagtuturo ako sa iba paano magbasa ng tarot cards. Pero andun yung punto, hindi ako tumitigiling matuto mula sa iba. Gusto ko mas mahasa pa, mas lumalim pa, mas lumawak pa yung kaalaman ko din. Kasi once na feeling natin, umabot tayo sa punto na alam ko na yan. Yun yung punto talaga na wala na tayong alam. So, yes, I admire you na gusto mong may desire ka, nag-hope ka. Then, go ahead. Kaya siguro pinapabalik ka din sa family mo because makakatulong sila para ma-fulfill mo yung dreams mo. Guys, wala sa edad ang pag-aaral. Me, I'm at my age, I'm turning 42, pero nag-aayos ako ng sarili ko, ng finances ko, kasi bala ko mag-aral. Kasi yun yung parang pride ko sa sarili ko na inaayos ko yung mga bagay-bagay, mga documents ko para makapag-enroll ako. Wala akong pake kung yung mga magiging kaklase ko sa college is mga galing sa kaka-graduate lang, fresh from high school. I don't care. Kasi hindi naman yun yung pinunta ko doon. Ang pinunta ko doon mag-aral. Bonus na lang na magkakaroon siguro ng mga kaibigan. So, age is never an issue. Di ba ang dami nababalita? Si nanay at this age, graduate ng high school. Kasi ano yun self-fulfillment. Personal fulfillment yun. Para madagdagan yung kumpiyansa mo sa sarili mo. What is your possible future ba? Okay, the 10 of Wands and breathe. Mukha naman ito, talagang itutuloy mo talaga yung target mo kasi mukhang nakikita mo with the 10 of Swords, 10 of Wands, etong connection na to, kung sino man tong nilalang na to, etong connection na to is nagiging blockage siya para ma-achieve mo yung gusto mo. Na pwedeng kinakain niya yung oras, yung pera, panahon, na instead na binibigay mo doon para sa sarili mo. So, malaki yung chance whoever itong taong to or group of people na to na medyo nawalan ka ng tiwala, you might either slowly to or biglaan to kasi makahinga ka agad eh. Baka nga lang, baka gawin mo pa nga i-ghost. Yung iba sa inyo baka i-ghost. Huwag naman ganun. Kausapin nyo na maayos. Kasi we all deserve, no one deserves naman na iwan ng bigla sa ere. So, if yun nakikita mo makatulong sa'yo, by all means, gawin mo. So, I hope nakatulong yung reading sa'yo at tandaan yung readings natin. They are for guidance purposes, so use your free will wisely. Kung bago ka sa channel, please click the subscribe button, the notification, and give this video a like. Paki-share na rin po sa mga social media accounts nyo and sa mga group chats kung pwede. For private readings and spell works po, pwede nyo po ako i-message sa ating Facebook page. The link is nasa baba sa description ng video. At sa mga gusto pong mag-donate to support our channel, pwede naman po via GCash or Maya, numbers on bottom of your screen. At pwede rin po yung ating join button o yung ating thanks button sa baba. Taurus, maraming salamat sa iyo. God bless, namaste, Hare Krishna, and blessed be. Naway magkita-kita tayo very soon. And all the way here from Latinidad Benguet, please be safe. Goodbye for now. Thank you.